Panginoon po. Kabila po ng ating mga bagabag sa buhay, sino ang dapat natin tawagan? Hindi po ang ating Panginoon. Amen po. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, how majestic is your name. Gaano kadakila ang iyong pangalan. Alam po natin lahat na napakadakila ang pangalan ng ating Diyos na sinasamba sa ating mga buhay. Amen po. Ang maliwanag po na sinabi po ng 1 Chronicle chapter 29 verse 11, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Yan po yung sinambit po ni Haring David. Na ang puso niya ay nag-uumapaw. Nag-uumapaw po ng kagalakan. Nag-uumapaw sa pasasalamat sa Diyos ng Israel. Ang Diyos na si Yahweh na sinasamba niya po sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya po doon, karapat dapat kang purihin magpakailanman. Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. So maliwanag po, maliwanag na sinabi po ni Haring David po. Ito pong panalangin na ito na nagmumula po sa kanyang puso. Ibinalik niya po sa Panginoon, bagamat siya po ay hari. Alam po natin na siya, David po ay hari, pero pong kinikilala niya, nire-recognize na sa buhay niya na ang Panginoon po, ang tunay po, ang kadakila, karangal, kapangyarihan po, pagtatagumpay ay para sa Kanya lamang po. Amen po. So makikita po natin the greatness and the splendor of God revealed in His creation and mighty works of deliverance. On account of His majesty, God is worthy of praise and adoration from all people. So makikita po natin, yung pong kadakilaan po ng Diyos, inihayag po sa lahat po ng kanyang nilikha. Yung kanyang pong kapangyarihan, yung pong deliverance po na ginawa niya po sa mga Israelita po ng time of Exodus po. So makikita po natin, pag sinabi mong majesty is a great and impressively beautiful quality. So pag sinabi pong majestic, large and impressively beautiful. So makita po natin, yung pong kamahalan, yung pong kadakilaan at paghahari, kataas-taasang karilagan at taas ng karangalan ay sa atangin sa atin lamang pong Panginoon. Sa ating pong Diyos na si Yahweh. So makikita po natin, God's character is majestic. Makikita po natin ang Psalm 93 verse 1, the Lord's reign. Sabi po doon, He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and is armed with strength, and the world is firmly established. It cannot be moved. Nilikha niya ang langit at lupa at walang sino man po na pwede pong tumibag o yumanig dito sa mundo, dito sa sanlibutan na nilikha po ng Diyos. At wala pong sino man pong makagagalaw po. Dahil siya lamang po ang may likha po ng langit at lupa. So makikita po natin ang paghahari ng Diyos ay maluwalhati. Ang paghahari ng Diyos ay makapangyarihan. Ang paghahari ng Diyos ay magpakailanman. At ang paghahari ng Diyos ay matagumpay. At ang paghahari ng Diyos ay matapat at may kabanalan. This is the God's character. God's character is majestic. Dahil sinabi nga po, Jehovah Elohim, in the day that the Lord God made the earth and the heaven. Amen po. Maliwanag din po, muli kong sasambitin ang Exodus 15:11. Who among the gods is like you? Sino ang kapares niya? Sino ang kamukha niya? O Lord, who is like you? Majestic in holiness, awesome glory, and working wonders. Sino? May kakilala po ba tayong ibang Diyos na tunay na dakila ang kanyang pangalan, tunay na dakila ang kanyang mga gawa, tunay na dakila ang kanyang paghahari? Wala po. Kaya sinabi po dito, who among the gods is like you, O Lord?
Sabi po ng Exodus 15:11. So wala po, walang kaparis ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng ating buhay, ang Diyos na tunay na nanahan po sa buhay natin sa araw-araw at lagi natin siyang kasama. Amen po. So yun po yung the God's character is majestic and the God's activities is majestic. So makikita po natin in Exodus 15:6-7. Maliwanag po doon. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. In the greatness of your majesty, you throw down those who oppose you, who unless your burning anger, it consumed them like stubble. Hand is a symbol of a God's power which accomplished His purpose. So makikita po natin, pag nananalangin tayo, ano sinasabi natin? Lord, pagpalain mo po ang lahat ng gagawin ng kanyang mga kamay. Amen po, because hand is a symbol of God's power which accomplished His purpose para po magkaroon ng katagumpayan, magkaroon po ng katuparan ang lahat po ng plano ng Diyos. Ito po ay sumisimbolo po ng kapangyarihan po ng Diyos. Amen po? Amen. So makikita po natin kung paano kumilos ang kamay ng Diyos nung panahon po ng Book of Exodus 17:15. The Israelites that had just been victorious in the battle with Amalek. Aaron and Hur had held up the hands of Moses until sunset, and while they did so, Israel prevailed. So makita po natin, hawak-hawak po ni Aaron at ni Hur yung kamay ni Moses. Dahil pag yung pong kamay na yon ay ibnababa, matatalo po ang mga Israelita sa laban. Pero pag yung pong kamay ni Moses ay nakataas, nagwawagi po ang mga Israelita po ng Book of Exodus 17:15. So makikita po natin, hand is a symbol of God's power. Amen po? Amen. Kaya huwag niyo pababayaan yung mga kamay niyo. Naugating mabuti. Kaya marami pong lotion, maraming hand cream. Alagaan po natin ang ating mga kamay. Amen po, para po matapos po ang lahat ng trabaho sa araw-araw. Amen. Para masaya po tayong bibilang ng mga pagpapala ng Diyos. Amen po? So makikita po natin, also in the life of David in 1 Samuel 17, kay Goliath po, anong sinabi po? Libo-libo ang pinatay ni Saul, and kay David naman ay 10,000. So the Lord is our banner of victory in the battle, and His banner over us is love. Amen po? Amen. Maging sa ating mga buhay, anuman ang ating pinagdadaanan sa kasalukuyan, ang lahat ng ito ay may katagumpayan. Amen. Because ang Diyos na ating sinasamba ang ating katagumpayan. Amen po? Amen. Makita niyo pa, nakataas po ang ating mga kamay. Ano po ang sumasagisag po? Ano ang ipinapahayag po natin? Sinusurrender po natin sa Kanya ang ating buhay. Amen. Tinataas natin ang kamay natin bilang pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya po, yun po ang Diyos po ang ating pong katagumpayan. Kaya kahit anong laban, go. Basta't alam mo na nasa Diyos ka, go. Fight. Basta't alam mong mabuti. Pero kung alam mong mali ka, medyo umatras ka. Sigurado alam mong matatalo ka. Amen po. Basta't alam mong tama, matuwid, at may salita ang Diyos na ibinigay sa iyo, go ka. Amen po. So kaya po yung mga desisyon sa buhay natin, sa ating mga pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay, itaas lang po natin ang ating kamay pag tayo po ay nananalangin. Itaas po natin, isurrender po natin sa Diyos ang ating mga dinadala. Dahil siya po ang magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Huwag na po natin tulungan ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Amen po. Huwag natin siyang tulungan. Hayaan po natin, manampalataya na lang po tayo at manalangin sa Kanya. At bibigyan tayo ng Diyos ng tamang instruction. Kung makikinig po tayo sa Kanya. Amen po. So makikita po natin, ang God's presence is majestic. Yung presensya ng Diyos.
ay tunay na napakadakila. Dahil maliwanag na sinabi ng 1 Chronicles 16:27, splendor and majesty are before Him, strength and joy in His dwelling place. Amen po. Because sabi nga po ng isang pangalan ng Panginoon, Jehovah Shammah, the Lord is there. Shammah. So makikita po natin the presence of God at Mount Sinai in giving the 10 Commandments. There was thunder and lightning. So makikita po natin yung presensya ng Diyos doon sa Mount of Sinai nung ibinigay po ang 10 Commandments. Ano po? Hindi po ba nandun yung mga kulog at kidlat? So nandun po, yung po yung presensya ng Panginoon because the Lord is there. At kaya hindi po in the wilderness, the presence of God was manifested in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Amen po. Sino makakagawa po nito? Maaaring magawa po natin to sa drawing. Pero sino po ang may kakayanan? Ang Diyos lamang po. Dahil the Lord is there. Yung presensya ng Diyos ay naroroon kasama nila. Dahil ang presensya ng Diyos ay dakila. Nung sila po ay lumalabas po, nung tumatakas po sila, nung sila po ay pinalabas na ng Egypt, pinayagan na po sila ng Pharaoh, umalis na po ang mga Israelita. Pero dumating sa hangganan na ang kanilang dadaanan ay dagat. Eh sino mabubuhay sa dagat? Pero siyempre po, alam niyo naman ang mga Israelita, nandun agad ang kanilang complain. Di po ba reklamo dito, reklamo doon? Dahil kung tingnan po natin, sa harapan po nila dagat, sa kanilang kanan, sa kanilang kaliwa, ano po, puro mga bundok, puro mga bato. At sa kanilang likuran, sino? Kalaban. Ang mga kalaban. Eh, saan katatakbo? Ng mga kapanahon na yun. Imagine ninyo, nasa harapan nyo, problema, kabilat kanan, pati sa likod. Mga bumubulusok po na mga problema sa buhay. So, ano ang gagawin nyo? Tatakbuhan nyo? Saan kayo tatakbo? Wala kayong susulungan. Pero ano po ang sabi po? The Lord is there. Amen. The Lord is with us. Amen. Kasama natin ang Diyos. Kasama po natin siya. Ang presensya ng Diyos ay dakila. Alam niyo mga kapatid, kung talagang titingnan natin ang problema, talagang ang utak ninyo, talagang yung brain nyo, talagang makukuha siya, maaalog na mabuti. Yung isip nyo talagang tatalino siya. Kasi kung saan makakarating ang solusyon na hinahanap mo. Kung sino-sinong tao ang gusto mong lapitan. Kung sino-sinong mga tao ang gusto mong kausapin dahil lang sa usapin na yan. Pero nakalimutan natin, bago tayo tumakbo sa mga tao, ang Diyos ay kasama natin. Sa Diyos muna po tayo tumakbo. Huwag sa tao. Unahin natin ang Diyos. Because ang Diyos ay kasama natin. God is with us. Yung pong isa puso po natin at isa isip po natin. Dahil sinabi nga po, in the mountain, God manifested His presence in the burning bush. Nung kay Moses, nakita po natin kung anong kadakila ang presensya ng Diyos. Sa iba't ibang pamamaraan, ipinapahayag niya, ipinakikita niya, nandito lang ako. So makita po natin in the book of Acts chapter 2, 1-3, God's presence came down like a mighty winds and tongues of fire. So paano po pa tayo tatakbo sa mga tao? Lalo kung wala sa Panginoon, paano ka lalapit sa kanila? Anong counseling ang makukuha mo? Mali na nga. Madadagdagan pa ng another kamalian. Nandito po ang Panginoon. Kasama natin siya. The God presence is majestic. Dakila ang presensya ng Diyos. Amen po? Huwag po natin kakalimutan. Minsan po nakakalimutan natin. Nakakalimutan po natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin sa ating buhay.
Dahil dumadating ang mga bagay sa ating mga buhay, mga anumang mga bagay po ito na nakakapagpa-down sa atin, pero may Diyos. May Diyos po. May Diyos tayong sinasamba. May Diyos tayong sinasampalatayanan. Tulungan po natin ang sarili natin na mas lalo pong magtiwala po at lumapit sa ating Diyos na buhay. Amen po. Dahil maliwanag na sinabi niya, ano ang pangako ng Diyos? I will not leave you nor forsake you. Ano pa ang hahanapin po natin? May hahanapin pa po ba tayo? Diyos po ang nagsabi po nito, I will not leave you nor forsake you. Kaya po sinabi po doon, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. In Hebrews 13:5-6. Maliwanag po na ating pong mabibigas na ating masasabi, the Lord is my helper. Ang Diyos ang aking katuwang, ang Diyos ang aking sandigan, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ano ang dapat kong ikatakot sa tao at ano ang magagawa ng tao sa akin? Amen po. Bago tayo lumapit sa tao, unahin muna natin ang Diyos. Maliwanag, I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan. Lalo na sa panahon na ikaw ay nangangailangan. Hindi po, nahandyan ng Diyos na naghihintay po sa atin. Kailangan mo ng kalakasan? O sino magbibigay ng kalakasan natin? Kaino ka manghingi ng lakas? Sa sarili mo? Hindi po Sa Diyos tayo manghingi ng lakas. Maraming trabaho. Lord, bigyan mo ko ng lakas katulad ng isang agila na hindi mapapagod. Sa dami ng trabaho, magugulat ka, tapos na kaagad ang trabaho. Napagod ka, hindi, nag-i-enjoy ka pang uminom ng kape with cookies. So makikita po natin